magtaguan, Moira. Harapin mo ako. Tad na nga ang katotohanan dito nga kay RJ dahil sa pamamagitan nga ni Richie, yung technician na nag-ayos dun sa hard drive na yun, na-retrieve ang files kaya naman nabuksan at nakita talaga ni RJ ang katotohanan tungkol sa kanyang pagka-aksidente. Galit na galit itong si RJ sa kanyang mga natuklasan. Ilang beses nga niyang tinanong itong si Moira kung may kinalaman ba siya o may dahilan ba para saktan nga niya itong si RJ. Subalit, hindi talaga umamin at pinagbintangan pa ang kanyang mag-inang si Annalyn at Lynette. Naaalala nga ni RJ noon na nagawa pa niyang magalit dito kay Annalyn dahil bakit pinagbibintangan nga daw nila ito ngang si Moira na asawa naman niya. Ngayon, kumpirmado na talaga sa kanya at malinaw na dahil nasa harapan na nga niya ang naturang ebidensya. Samantala, bago pa man ang pangyayaring yun, alam ni RJ na nakasunod nga itong si Moira sa kanya. Kaya naman iniligaw niya ito. Instead na sa shop sila magkikita ni Richie, ay doon na nga sila nagkikita sa isang restaurant para nga mailigaw itong si Moira. E naman, nang dumating nga itong si Moira, ay hindi na niya naabutan nga itong si Richie. Iba na ang nagbabantay sa naturang shop. Sinabi naman ng assistant na si Richie ay kumakain sa labas. Kadong-kabado itong si Moira, kaya naman sa kagustuhan niya na matago talaga ang kanyang sikreto, ay pinulot nga niya ang buong akala niya yung hard drive na nasa lamesa ay yun na yun. Subalit nagkakamali siya sa kanyang dinampot dahil sinabi ng assistant na lagyan lang ng pangalan ni Dr. Tanyag, subalit hindi talaga sa kanya ang tunay na may-ari ay nasa likod noon. Kaya naman mali ang kanyang nadampot. Samantala, huli na nga siya nang datnan niya ang naturang pag-usap nitong technician na si Richie at si RJ dahil nabuksan na ni RJ ang naturang files. Nalaman na talaga niya ang katotohanan. Kaya naman itong si Moira parang daga na takot na makita, nagtago sa ilalim ng lamesa. Nagpanik na nga ito at sa sobrang pagkataranta niya, hindi na namalayan na bangga niya ang naturang pader. Kaya naman bigla itong napasigaw. Napahinto nga itong si RJ sa kanyang mga sinasabi dahil narinig niya ang boss ng kanyang asawa. Kaya naman agad-agad niya itong hinanap kung saan ito naroroon. Alam niya ang nasa malapit lang ito. Sabi ni Richie na mag-ingat siya sa kanyang gagawin dahil batid niya ang mabangis ang kanyang asawang si Moira. Sinabi naman ni RJ na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya dapat ang mag-ingat kundi itong si Moira dahil matitikman niya ang malaking galit nitong si RJ. Nga ang tawag nitong si RJ, paikot-ikot nga siya sa loob ng restaurant. Subalit talagang itong si Moira ay nakakaubli sa ilalim ng lamesa at hindi talaga sumasagot. Takot na takot ito at hindi pa daw siya handa na harapin ang ginawa niya dito kay RJ. Kaya naman itong si RJ naisipan na tawagan siya. Ring nga ang cellphone nitong si Moira, kaya naman tarantang-taranta itong si Moira, agad-agad niya itong in-off, kaya naman hindi na naulit ang pagtawag nitong si RJ. Iniikot niya ang lahat ng lamesa, ngunit talagang itong si Moira ay napakatalino. Sumabay siya sa naturang delivery at doon natakasan niya ng tuluyan ito nga si RJ. Balit hindi pa rin siya ligtas dahil hindi siya titigilan ni RJ hanggat sa pagbabayaran nga niya ang lahat ng kanyang mga ginawa dito kay Doc RJ. Samantalang, sinabi naman ni Richie na mas maigi para safety daw ay ipapasa niya ang file sa kanyang phone. Mga ang sinabi nitong si Annalyn na nalalapit na ang kanilang karma na mag-ina itong si Moira at si Zoe. Dito nga naniningil na ang karma sa kanilang dalawa at hindi na sila makakaligtas pang muli. Hindi na nila pwedeng paikot-ikutin pa ang istorya. Dahil ngayon alam na ni Doc RJ ang totoo. Samantala muli na naman nagkasagutan nga itong magkapatid na si Zoe at si Annalyn. Dahil nga itong si Annalyn ay sinabi talaga kay Zoe na sigurado siyang si Moira nga ang may hawak na cellphone nitong sa daddy niya dahil ito nga ang may kasalanan kung bakit nahulog ito sa hagdan. Subalit dahil sa sobrang inis nga nitong si Zoe at tinatamaan siya
sa katotohanan. Kaya naman inis na inis siya dito at nilagyan ng lupa ang bunganga nitong si Annalyn. Naman silang naawat ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ng kaibigan ni Annalyn na kumalma muna siya dahil kahit kung totoo pa naman ang kanyang sinasabi, wala naman siyang hawak na ebidensya, kaya natural lang daw ang reaksyon nitong si Zoe na magalit dahil poprotektahan niya talaga ang kanyang ina dahil ina niya yon. Sinabi din ng kanyang kaibigan na kung talagang totoo ang sinabi ni Annalyn ay huwag siyang mag-alala dahil ang katotohanan ay lilitaw at lilitaw din yon kahit ano pang pagtatakip nito dahil nga walang kasalanan na hindi nalalantad. Naman, nakonsensya si Annalyn at natauhan. Sinabi niya dito na pupuntahan niya ulit itong si Zoe para mag-sorry sana. Subalit naabutan niya itong si Zoe, nakausap ang kanyang mami. Nagtatalo ito tungkol nga sa aksidente nitong si RJ. Sinabi nito na siya ang dahilan kung bakit natulak nga daw ang kanyang daddy. Rinig na rinig ni Annalyn ang sinabi ni Zoe. Kaya naman lalo itong nagalit sa kanyang mga narinig mula sa bibig ni Zoe.